First Peter chapter 1 verse 21. First Peter chapter 1 verse 21. Sabay natin pong basahin yung First Peter chapter 1 verse 21. Ready, go! Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Tayo po'y manalangin, O God Almighty, sa Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa special number at ang mga choir. Salamat po, Diyos, sa bawat mananampalataya nandito ngayon, Ama. Mayroon kaming bisita, I pray, Father, now at tinanggap nila si Kristo na kanilang kinikilalang tagapagligtas, Panginoon. Pumilos ka sa kalagitnaan po namin, Ama, na kami po'y tumibay sa pananampalataya at gapusin ang kaaway, huwag kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa. Tulungan mo po ako, Ama, wala akong kayang magsalita sa magitan biyaya. I pray, Father, na ang mga wala, I pray din, Father, na buksan mo ang kailang puso upang maunawaan ko ang kahalagaan ng itong pagtitipon. I-bless mo lahat nandito ngayon, O Father, spiritually, physically. Maraming salamat po in Jesus Christ, I pray. Amen. Sa ating mga kapatiran, sa ibang bansa, itong mga nasa Singapore, sa Hong Kong, meron din po sa Norway. Pag-pray natin ang kapatiran sa Norway, darating na po itong July, ang loobin ng Diyos. Kaya po ay tapos dito sa Pilipinas. Kaya kayo po mga foreign, nagtatrabaho sa ibang bansa. We are praying for you. All there, ang Singapore, ganoon din po sa Hong Kong at Norway. At sa susunod, ipakita namin po ang gawain ng Barangay Salvacion. At ang mga dumadalo po doon para makita yung paano ang Diyos ay kumikilos hindi lang po sa bayan ng San Mateo, kundi rin po sa mission ng Barangay Salvacion, Alicia under kay Preacher Marcelo Jr. At salamat sa lahat nandito ngayon at kami po ay pasalamat. You are always welcome visitors. Meron tayong bisita, mahal kayo namin bisita sa Panginoon. At kami po ay kinagagalak na lagi, you are always welcome to Gethsemane Christian Baptist Church. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 21. Who by him do believe in God, that raised him up from the dead and give him glory, that your faith and hope might be in God. Ladies and gentlemen, makinig pong maigi itong ating po pag-aralan ngayon. Ang salita ng Diyos na ito na hindi binibigyan ng halaga. Mga mananampalataya na hindi binigyan po ng importansya na basahin ang salita ng Diyos. Maraming mga author ng mga singular. Katulad po si Padilla, Congressman Padilla, former congressman, at batido lawmaker, at batido abogado. Meron siyang libro sa civil code o criminal law. Meron silang mga writing tungkol po sa batas. Pero itong mga writer na ito tungkol sa batas ay meron din pong kamali. Meron pong din silang itong tinutukoy na error sa paggawa ng kanila pong mga batas. O sa kanilang mga ang kanilang pong mga na-research. Kasi po itong mga magagaling sa batas, bago sila sumulat ng isang libro, ay meron din pong silang pinagkukunan. Ibig sabihin, meron silang reference book. Si Ferdinand Marcos, magaling na abogado yan, lawmaker. Nung gumawa ng Democracy in Revolution, ang title ng kanyang libro, mayroong 31 authors na pinagkukunanan.
doon kumuha ang mga authors at sumulat ang Democracy and Revolution. Itong mga authors na ito, sila po yung mga expert sa bawat book. Pero nangailangan pa rin o nangapak ang author bago gumawa ang libro. Dito sa Bible natin, hindi na kailangan yung magagaling. Bakit? Yung magagaling na mayroon sa lupa, na kinikilala natin at rinrespeto sinasaluban ng kanilang karunungan, put it to writing, put it or recorded in the book. Ginagalang ng true generation ang kanilang mga pangalan. Pero itong banal na kasulatan, yung gumawa ng author sa mga libro sekular, ang Diyos dito sa Biblia, ang Diyos na ating pong pinabayaan paglingkuran, siya po ang gumawa, yung mga author na kinikilala natin, na ating pong ginagana sa bawat lipunang bansa. Ito pong Biblia na ginawa, ang author dito ay ang the Holy Ghost o the Holy Spirit. Na ang Bible na ito, sulat ng Diyos para sa atin, pero hindi natin binigyan ng halaga. Basahin ang banal na kasulatan. Dito po sa inspired word of God, is inspired word of God. Yung inspired po, yung breath, yung pong kanyang hininga. Lahat po na mayroon po dito ay akda ng God the Father. Siya po ang may plan. Siya rin po ang may gawa. Kumilos ang banal na Espiritu Santo, kaya nagawa ang banal na kasulatan. Yung mga senador o mga congressman, tingnan niyo po. Ang congressman, ang trabaho ng congress, sila po ang tagapanday ng batas. Kasi kailangan ng presidente ang isang pakong matibay. Kaya maghanap tayo ng pako na ating pong gagawin matibay na pako. Yun ang trabaho ng congress. Gagawin po nila, dapilit na. Dijay kapako. Pag naaramid nga pa ako daygan, na ilang sana di kriminal, mapani di senador. Di senador may, di nga pa ako, i-test tayo mong dahi tama pa ako, no kaya na ilang sa itimay sang kriminal. In-test na ngayon pa ako, itimay sa kamatibay na kayo. At ito ay umasa, na ilang sa di pa ako. Ilang sa di pa ako di kayo, langit. Tata, mabalik na ta, pirmaan da ako, ipasada yung presidente, para balik niya lintek. Di presidente, pirmaan ako diyan, may yapay sa katawa. May kanya-kanyang proseso. Dahil dyan galintay, ang balik nga, may surat konstitusyon. Yung civil law, criminal law. Para ito po ay valid, may confirm na ito ay approved by the president. Ganyan ang pagproseso ng batas. Pero dito po sa banal na kasulatan, kahit ang batas na nagawa sa lipunan o sa ating bansa ay nagkakambali, meron din pong error. Pero ang salita ng Diyos, meron tayong pong 7 facts about the inspired word of God. Meron po tayong God-breathed. 7 na ayon sa Psalm 119:160. Ang salita ng Diyos ay, ang sabi po ng Bible ay infallible. Ito po ay without error in teaching. Wala pong mali sa pagtuturo. Itong salita ng Diyos, wala pong mali. Wala po na ayon po sa Psalm 119:160. Sa Numbers 23:19, Psalm 119 verse 89, ang salita ng Diyos is without change. Kung ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi po matagpuan na error, ang salita rin ng Diyos ay hindi rin po nagbabago. Na ayon po sa Numbers 23 verse 19, Psalm 119:89. Ito yung patunay na ang salita ng Diyos ay hindi babago-bago. Hindi katulad ng batas natin na may pwedeng ma-obsolete, pwede pong mawala through presidential decrees issued by the president. Pwede rin po mabago yan through the process of law. Mayroong proseso ng batas para baguhin po ang ating pong konstitusyon. Kaya sa atin naman, yung Biblia, kailanman hindi pwedeng baguhin. Kung naisulat na. Sa Psalm 119:89, James 1:17, sa John 10:35, it is answerable
Without yielding. Ang salita ng Diyos, bawat word, wala akong pwedeng sumukuan. Ang salita ng Diyos, kahit sinong salita, kahit ano mayroon sa lupa, kailangan sumusuko. Hindi nagbabago. Ano pa? Wala akong error sa recording. Naayon po sa Endiran. Yung inspired word, it is by God's breath. Sa Isaiah 55 verse 11, Isaiah 55 verse 11, Jeremiah 28:29, Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos is invincible. Ang salita ng Diyos without contest. Ibig sabihin, hindi pumapasuko, hindi natatalo ang salita ng Diyos. Isaw ti Diyos, saan mo maabak? Nandiyan, kaya isaw, hindi paano pa? Saan nagbalbaliw? Saan masuksukatan? Sa Psalm 126, verse 5 and 6, Matthew 5:18, Matthew 24:35, 1 Peter chapter 1, 23 down to 25. Ang salita ng Diyos, inevitable. Isaw ti Diyos, we cannot find any failure. Kailan ba ang salita ng Diyos? Wala akong failure. Ay, diba po? Psalm 119, verse 72. It is incomparable. Walang katulad. Ang salita ng Diyos is without equal. Wala akong kapantay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, it is invaluable. It is without price. Kahit anong gagawin ng tagalupa, walang halaga o hindi kayang pantayan ng presyo yung salita ng Diyos. Sa Hebrews 4:17, ito ay nagpapatunay sa atin. Pag sinabi niya tayo nagkasala, ang salita ng Diyos, without change. Nagkamali ang decision ng Diyos, ako'y nagkasala. Wala po. Totoo yan. Sa Romans 10:17, ang salita ng Diyos, pwede niya tayong baguhin. It will convert ang salita ng Diyos. Pwede tayong baguhin. Kung tayo po'y makasalanan, kaya niya tayong baguhin. Sa 2 Timothy 3:16, it will correct us. Ang salita ng Diyos, nangungurek. Ang salita ng Diyos, Psalm 119, verse 9 and 11. Ang salita ng Diyos, kaya na tayong linisin. Inside and outside. Ang salita ng Diyos, Matthew 4:4 at John 6:63. Ang salita ng Diyos, it will conceive. Kung ikaw mananampalataya, pwede ka rin magbunga. Kung ikaw mananampalataya, spiritual fruits, mayroon ka. Lahat tayo pwedeng pagbungay spiritually. Ang salita ng Diyos, Ephesians 6:17, Hebrews 4:12. Ephesians 6:17, Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos, pwede lumubig. Ang salita ng Diyos ay conqueror. Ang salita ng Diyos is a conqueror. At hindi ko yan. Ang salita ng Diyos, pwede niyang lupigin. Kahit anong mayroon sa lupa, kaya kong talupin. Iyon po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, 1 Thessalonica 4:18, it will comfort. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ti comfort. Kadagijay, malmaldaan. Kadagijay, frustration na mayroon tayong pangarap sa buhay. Yung mga bagay na hindi sinasagot ng Diyos, kaya na tayong i-comfort ang salita ng Diyos. Kaya ang ating mensahe, the Word of God is inerrant. Ang salita ng Diyos, without error in His recording. At isaw ti Diyos, awan ti mali, ipanaka-record na. There is no error high in His Word. Na ito po ang nakalimutan basahin ng marami. Ang kahalagaan ng salita ng Diyos, ito dapat ang importante sa atin bilang mga mananampalataya. Ang cellphone ay hindi na kayang tumbasan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay considered a conqueror word. Kaya niya pong i-conquer, kaya tayong baguhin, kaya ligtas ang kaluluwa, kaya na rin po wasakin ang sanlibutan. Kasi ang salita ng Diyos ay very powerful. Hindi natin binabasa. Bakit sino ba tayo sa harapan ng Diyos? It is only a privilege for us to read His Word. It is only our privilege. At ang mayroon tayo sa atin na privilege or opportunity sa panig ng Diyos ay kaawaan na sa atin in order that God want us to inform or want Him to inform yung kanya pong kalagayan sa atin. Kahit na-inform ka na tayo, di sasabi mo sino ti Diyos, kada tayo, ito sino ti Diyos, iti tayo ito yung halaga, sino ti Diyos, iti pa na kayo, salamat ti karawan. Iyang ang una
sa pagitan ng banal na kasulatan. So may pagbaga natin sa awan di mabirong kang error. Awan di mabirong mo albon. Ti sa kat pudno. Ti sa kat anak balbalo. Ti sa man nakabalik. Amen. Ako sa mo basahin? Hoy, ito ha. Nung di mo ako magbasa ti Biblia. Di rason, hindi ako makaintindi sa English, pastor. Meron naman Tagalog. Meron naman Ilocano. Tapos ang pagbili ng Ilocano, sa parting Ilocos, hindi na makabili ng Ilocano po. Nagkano? 1,000 to 1,500 o 800. Ang pera, pwede mahanapan ng pera. Nakakaya ka, may trabaho ko, binuwara akong Bible na Ilocano. Oh. Ano ka ba? Oh. May mga Bible. Hindi naman binabasa. Amen. Ano ba yan? Bukali natin na. The doctrine of redemption. The word of God is inerrant. Psalm 119 verse 89. Without error in its recording. Tisaon ni Diyos. Awan ti man ti pa naka-record na iti banal na kasulatan. Dito yung libro nakasulat tisaon ni Apo Diyos. Dito mo natin mababasa. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Saan mo matutagpuan? Dito sa Bible. Alam ka naman sa secular, matutagpuan yun. God raised him up from the dead. God gave him glory. God hath exalted him. Saan mo natagpuan yan? Sa banal na kasulatan. Anong purpose ng Diyos? That your faith might be in God. That your faith might hope. Yung ating pananampalataya, magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya ang salita ng Diyos, nagbibigay po ng katibayan ng pananampalataya, pagbibigay rin ng pag-asa. Kung lamang tayo mayroong tiwala, iyong invincible God. Iyong pagtitiwala, mayroon po tayo. Alagaan natin ang ating faith. Kaya lang po ang barat ng Sunday School. Yung faith, kaligtasan, assurance sa kaligtasan. Yung light. Hindi na bakinggan. Ano yung lesson natin? Assurance. The spiritual certainty na tayo po ay anak ng Diyos. Paano mo makatunayan na ikaw ay anak ng Diyos? Sigurado sa langit. It was then recorded by God. Na mayroong kang buhay na walang hanggan. Hindi ka maniwala doon. Nakalagay na sa Bible. It was already written in the book. Itong mga umuto, kaya huwag mong paintindi ng mga umuto. Ito magigilig sa mga umuto. Marami na nga nahuwad na ngayon. Kasi palatandaan na malapit na ang pagdating si Kristo, malapit na ang pagbalik ni Kristo. Yung pong talaga tumugos sa atin. Maraming mga anti-Christ ngayon. Anti-Alex, ganyan. Meron palang anti-ganyan eh. Anti-Boyet. Delikado ganyan. May mga anti-anti. Kaya, that your faith might be in God. That your hope might be in God. Yung ating regeneration is a unique birth. Not a corruptible seed, but incorruptible. Tingnan nyo. Napakagandang alalahanin nung tayo lumabas sa sinapupunan ng ating nanay. Kaya mayroon tayong Mother's Day. To remember them. Pero may mga salawahan na lalaki ngayon. Imbis na alalahanin ko yung nanay, hindi. Babaero. Doon tayo galing lahat. Sa sinapupunan ng mother. Kaya rumispito naman tayo mga young people sa mga incoming na mothers. Bakit? Ganda yung tinayagaw. Kaya mahalaga sa atin na tayo po ay alalahanin ng ating spiritual birth. The unique Bible, dito ang ating Bible, by the Word of God, which liveth and abideth forever, na dapat nating mamahalin, na dapat ipagpatid tayo sa Apo Diyos, Santa Ibig Patpatay. Tingnan niyo po, ang dagiting maestro. At ang schedule nga, basa da, bibyo na tagisuro da. At dapat schedule da, basa ti Biblia. At dapat schedule da, kanya-kanyang schedule. Tayo mga mananampalataya, may trabaho o wala, anong tayo amin ni Apo Diyos? Yan dapat kumakada tayo, ilalim naman natin ang pagbabasa ng Biblia. Bakit kasi ayaw niyong basahin ang banal na kasulatan? Ang banal na kasulatan, ang ukol dito ay the Holy Spirit. Ano ba yung mayroon dito na inayawan natin? Kung schedule ang pinag-usapan, lahat ng bagay mayroon pong sacrifice. Kung talagang mahal mo magbasa,
mayroon kang reason. Mayroon din tayo kung paraan, humanap ng paraan to read His Word. Amen. Without error and recording. Saan ka naman nakikita sa libro nga without error and recording? It is only the Word of God. Amen. Kaya, members, magbasa tayo ng Bible. The doctrine of redemption. The doctrine of revelation. The depravity of man. Yung ating pong kadumihan sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga ng Bible flower o yung mga grass, pwede mawala, magpupod. Ang buhay natin, mawawala rin. Katulad po yung mga halaman, mga kahoy, yung mga kita natin na magaganda, mamaya wala, nalalanta. Ang buhay ng tao doon din. Pero ang durability of the word, ang kaindu o katatagan ng salita ng Diyos, na-endure kahit mawala ang lahat, ang salita ng Diyos, dyan pa rin. Amen. Aya, tibirukan pa aya. Tibirukan tayo kuma. Dagay hanong mawawan, uri ang labas na doon ng henerasyon. Uri million of years. Dagay patig tayo, mabalag. Itibiyag tayo. Tagay ni sao ni Diyos, awan ti gibus na. Saan nagpatingga? Ngunit agnanayon na sao. Amen. Iso kinitati ako, ikati-importansya lang. Who are we anyway, disciple? We are from the dust. And from the dust thou art, and unto dust thou art returned. Nagapukay ti alabo. Nagaputay ti alabo. Diyay tayo nga inadaw niya ako Diyos. Agsubli kayong tumatlan ti alabo. Kung naman, naglawa. Iso nga tayo nga tao di daga. Dapat, wanya ti imbagan niya ako Diyos. Apa yung maging masunurin di magbagan niya ako Diyos. Ti bibiyaya. Kailan ba tayo magbabago mga kapatid? Kailan ba tayo maging masunurin sa Diyos? Pag tayo po'y may problema, habang tayo malakas, masunurin na. Amen. Huwag yung subukan, Diyos. Amen. Ang kanyang salita ay subok na. Napadasin ti sa una, it was already proven. Siya pa yung parswain, tilangit tinaga ni Apo Diyos. Ti sa una kaya dahil dilangit tayo. Replika lang tayo, xerox na lang, tanda tayo kapag. Proven na, napadasin ti adungan panawin. Amen. Natayin ti adungan, nagitiyamin ng propeta, mga men of God, mga mananampalataya in the Old Testament, mga mananampalataya during Christ. Napadasin ti sa una, awan ti mabirukan, na palso, awan ti mabirukan mo. It was recorded without hope or without mistakes. Ganyan yung timbagana. Napadasin. Ang amang pagpadas pa sa bali nga ang proven. Hindi? Amen. Subukan si Baal. Kung mo si Baal, baka sakali siya magano ang problema mo. Huwag mo na subukan. Kasi sinabi ng Bible, false God. Huwag mo subukan si Kibuloy. Si Kibuloy, in the name of Jesus Christ, and Kibuloy. Amen. Okay. Nakakatakot si Kibuloy. Bakit? Nakakatakot physically. Pero huwag natin katakutan si Kibuloy. Ginagawa niya sarili niya, Bisaya, o gawin niya sarili niya, anak ng Diyos. Kung wala ang pangalan ni Kibuloy, dito ka kung salahin, paala ka. Yung mukha niya, yung sister na naman. Rosemary, parang maniwala kay Kibuloy, o parang maniwala ni Kibuloy. Parang mga pa, madaling mahata. Alam mo nga ang kaligtasan is only by grace. Dapat tayo makinig ang by grace. Bakit kung magbabago? Purubin mo na yan sa by grace. Bakit pupunta ka ba yung by words? Ano ba yung words na sinasabi ng Biblia? Wrong interpretation. You cannot interpret the Bible by the wisdom of this word. The Bible interpret itself. Hindi ko maintindihan ang English. Mayroon mga Tagalog, mayroon Ilocano. Hindi ko maintindihan ang Ilocano, hindi ko maintindihan ang Tagalog. Pero hindi ko maintindihan. Iba na. O di iba na. Pero sila tayo iba na Bible. Bisaya. O mayroon yung Bisaya. Pero mag-deny ka rin sa English version kasi meron kang hindi may paliwanag ang ating naglingwahe. Na ang Bible ko na English ay kaya po i-explain ang English version. Malindigan po sa paliwanag po ng kantado ay ng Tagalog.
Ang Tagalog, tumutulong lang para alamin yung mga kahulugan ko yung nasa English. Ganyan. Pero hindi tayo mag-rely sa Tagalog. It is always in English version. Okay? So the doctrine of separation. For the third point, the doctrine of separation. Tingnan niyo po yung by the word, the durability of the word. By the word, God's word is greater than any superior to any man that ever produced in this time. God, the eternal, has embodied temporal. Yung mga mayroon sa lupa ng temporal, nakialam ang Diyos. Bakit? Bakit nakialam ang Diyos? Yung running, how to run the government, how to run His word, the word of God. Bakit nakialam ang Diyos? Kasi alam ng Diyos ang kahinaan ng bawat mananampalataya. Kung paano ibahagi ang salita ng Diyos o ikalat, alam niya ang ating kahinaan. Kaya ang Diyos nakialam ang abhir ng word. Kung without me, hindi ka pwedeng umupo ng gobernador, hindi ka pwedeng umupo ng presidente. Kung hindi sa magitan ng kamay ng Diyos. O sinibukan din sa, nakialam ang Diyos kasi masyadong mayabang sinibukan din sa. Gusto nyo, mayroon tayong ganyan? Gusto nyo, gano'n nangyari sa atin? Maging baboy lang tayo, sabihin, ay, baka pangyari ng Panginoon. Hindi ka maging tao hanggat hindi ka maging magsisi sa Diyos. Nagsisinibukan din sa, doon ibinalik ng Diyos yung katauhan niya. Bilang hari po ng bago. Kung sa magitan ng aking lasa, at ako na tayo ang palasyo ito. Kung hindi sa magitan ng aking, puro sa akin. Naging baboy na mukha, yung nangyari. Ang baboy na mo, hindi niya may kunada nga, ang baboy, mapatisog, subo na amin kita. Matulog pa yung kabakiran, matulog yung sip-sipon na amin nga narugit. Hari din dyan. Masana yung hari. Kaya walang magagawa ang tao. The doctrine of separation. The new birth changes a man's standing, while the Word of God can change man's state. We desire the Word of God and do grow in the knowledge and grace. The doctrine of separation. Noong tayo po ay naging anak ng Diyos at tayo po ay binago ng Panginoon ng ating mga karakter, binago tayo spiritually at ang ating pong dapat ating ugali, the old man was already nailed at the cross of Calvary. Nailansad yung old man di Calvary at tayo po pinarukatan na tayo tibasol. Ngamin tayo ako Diyos, tinampunan tibasol nga adipon na tayo tibasol. Kaya na tayo po nagkaroon ng biyaya ng Diyos o aasilang ni ako Diyos dahil salakan tayo. It is only by grace alone. Sa kaawaan ng Diyos sa atin, ipinagkaloob ang biyaya. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos, hindi sa umagitan lamang ng biyaya. Yung doctrine ng separation, ibig sabihin ng doctrine, gamit yung sursurot yung panakisina. Panakisina nga agaramit ti dakes. Panakisina nga agaramit yung buyaw. Ikatikas dyan. Amay ko na tayo, panakisina nga agaramit ti pundo. Di kayo may tiada ka na tayo makapsap. Ti pundo. Kung kinasabda ka, ang kagsasaw isina. Ikaw, Jonathan, mahal mo ba si Maria? Yes. Maria, mahal mo si Jonathan? Yes. Sa kapangyarihan. Kagawad kayo. Kasi na kapal ng kapal talaga. Ang buhol na pinagkagwada kayo, agsaong katisi. Kung ano yung babae mo sa buhol, yung pa, agisi na lang. Hindi yan ang paraan. Alam niyo sa Congress, hindi pwede. Yung batas sa ganito, palitan na, hindi pwede yan. Dadaan sa dadapilan tinintag. Dadaan iti makumpuna ka, dibati. Bago ma-approval niya, dadaan ka ti ato i-convince mo na kita tao. Hindi Kongreso. Siyempre, question na ka, apay nga sukatan niya rason. Bagang rason. Ma-convince mo ito na abogado mo dito. So kung nag-ibutos kayo, kailangan abogado yung Kongreso. Pero ewan ko lang, mga artista ang pinutos yun. Sala-sala. Yan. Sino nag-butos na artista yan ito? Ang mga dahil nag-butos na artista nito. Siga, senador. Anya, ti makulang, di impasa ni Congressman iti Alba. Impasa na ti bill number. Kahit kastoy, ti magbala di bill na. Anya, ti makulang, may.
Nung kung mekaniko, mga mekaniko ito, ay natin ang mekaniko ka. Dapat ayon dito yung mekaniko, talagsaw yung mekaniko. May panggap yung mekaniko kung sutuntungan. Nalala ito, mekaniko tayo amin. Ay kayo, mekaniko ito pagtutuntungan. O, di jay, repair yung makina. Okay na. Nag-overhead, ano solusyon na kayo? Kasi ka mistro ka. Ang mabuha, tama mo mekaniko. Dadabilang din yung mekaniko dadaltoy. Ano yung ating bagang kayo? Ay, outside the touch, siya kay mistro, ang mga balikas dyan. Siya kay attorney, siya kay doktora. Iso nagda kahit ikong di sa dadabilang din ito. Yung butos mo dyan. Yan mo, kami ang gawin mo. Yung mga dalikas siya, sikat tanagan. So, tinaging butos dyan kay, yung ko lang. Ha? Ang butos kayo, kita yung butos yung kapsal. Ha? Amen. Ha? Kaya, tagibut botos, bahala kita. Basta sa akin, pinag-pray ko yung butos ko. Karami yung butos ko, mga may alam naman sa batas. Congress yan, sino ko? Ano kita mong pagtadil tayo man, Sister Perlita. May sabong nga batido nga Senado, nag-graduate mo tayo abogado, hindi kastingis ko. At daw masaw na taan muna. Nung mga mekaniko, okay, yan timasom, Sister, Brother Samuel. Sige, mekaniko nga mo, ang gandol pagkastoy, kaya yan makunang jay suggestion ni Casting na Kapsak. Gusto niya pa. Ang kailangan kami i-overhaul yung makina. Ako sa baling solusyon. Wala. At daan mo amin ta, mekaniko da. Eh, nga na mekaniko kayo. Ay, mekaniko, bahala ka sa kumputan, diyak mo. Pagdating sa pag-acting, ayan, magaling ako. Acting, yun ba? Pelikula. Habulin mo ako nung kunwari. Ako ay tatakbo ng kabayo. Yan. Ayun, magagaling sila doon. Kasi hindi sila kasinat. Ayun ang trabaho sila doon. Dadapilang dilinday. Ako si Butos Biya sa sala-sala. Ha? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ha? Bilang Kristiyano na anak ng Diyos, hindi biro-biro ang word. Ang word po ay matibay na labanan. Amen. Kaya kailangan natin ang matibay na pananampalataya. Amen. Kailangan natin lagi mayroong nanalangin sa Diyos. Amen. Pag tumatok ang tukso, patutin mo rin ang biyang. Amen. Panginoon, nandito si Tokso. Ay, Tokso, lumayas ka. Eh, pati si Tokso maging obedient sa Diyos kasi kinikilala kung sino si Diyos. Amen. Hindi naman sa atin, hindi. Pag tumating ang Tokso, nasaan ka Tokso, welcome, dito ka kumain, dito ka natulog. Ganyan sa atin. Hindi kumpleto ang araw kung wala sigarilyo. Ay, dito ka, saan ba yung bibili ng pakite, bumili ka ng abundar. Kung wala, hahanapin, pumunta ka sa ilim. Tapulin yung malbuo. Kasi, na-addict ka sa sigarilyo. Kung iskamot, na-addict ka, example sa baling asawa, daw asawa, magsakot ba siya? Madakas siya. Mobile lang, putot illegal ako, putukulin mo kayo. Mali yung babalik. Ang putot ka mo kukuha, sunan. Ha? Kung sana po doon, doon pinuto ko, iwan ko lang. Paano nangyari dyan? Maraming mamamatay dito, pag ganyan. Ha? Alam niyo mga kapatid. Noong natin bagat ng Biblia, isukmat isunodin kayo na. Separation it will include departure. Di pa nakisina, depart, lumayo ka doon. Amen. Kung makita mo na natutukso kayo mababang lipat, huwag ka nang lumapit doon. Lumayo ka. Eh si Job, di ba naman kay Job? Amo nakatukso sa tayo, dalawang pailangan dyan. Bakit? Kasi natukso yung ganda. Kaya may problema sa atin yung mga men. Dahil sa maganda. Separation, it will include desire. Hindi pa nag-separate mo, mayroon ka dapat desire. Kalikagon. Mayroon kang hangarin na lumayo. Hindi po yung lumayo na ako kasi nandun si Tokso. Hindi pwede yung gano'n. Mayroon ka talagang hangarin kahit wala si Tokso. Mayroon kang hangarin. Amen. Itong mga ladies naman, pag natutukso kayo, may mga ladies na natutukso sa gwapo, magandang lalaki. Oy, ang magandang lalaki mawawala. Kung mahal mo ang Diyos, itong poging ito, pogi yung hindi mamahal ito. Pag-pray niya, sarap na ligtas. Huwag kang makapokus yung, may tinapos yun, may trabaho, matatag na ako. Amen. Nagkamali ka,
pwede mong bagsak ang trabaho, pwede mawala, pwede ma-accident. Amen. Nandiyan lahat yan. Kaya mahalaga pa rin, paglando. Amen. Magkaroon tayo ng desire. Magkaroon tayo ng tinutukoy na distinction. I-distinct natin po ang ating sarili kung bakit ginamit ka ng Diyos. Alamin mo kung saan ka na-designate. Na-designate ka sa ganito. Janitor ka sa sikula. Mahalin mong janitor. Kasi doon, yun ang hanap buhay mo. Physical yan. Pero higit sa lahat, hindi pwedeng mamahalin mo ang janitor mo, higit sa lahat kaysa sa Diyos. Doon magsisero sa Diyos. Mahalin mo una ang Diyos at ang trabaho pinagkaloob sa iyo. Amen? Alam naman na, nanalayan ko Panginoon, makapag-asawa ko ng Vice President na babae. Hindi pwede ang ganyan. Dapat ang panganalangin, yung pong pag-aralan naman, yung ating pong pinapanalangin. Hindi yung impossible dream naman. Bakit? Hindi kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan kung sa kapangyarihan kakayanin. Pero yung nararapat sa atin. Mas bakit? Grade 6 ka. Manalayan ka, sarang maging principal ka. Hindi nga, pwede yung ganyan. Buong prayer ka, baka sabihin nyo, makapangyarihan ng Diyos. Kaya nyo maging principal. Pero grade ka, grade 6 lang. Hindi pwede yung ano. Ang pagpipre natin, yung kalooban ng Diyos plano sa atin. Amen. Ganyan yun kung sa separation, yung magkaroon ka ng desire, magkaroon ka ng kalikago, na hiwalayan yung ayaw ng Diyos. Ano yung ayaw ng Diyos? Yung mga worldly things. Amen? Amen. Katulad yan, magbasa ng Bible, hindi pa tayo nagbabasa. Manalangin, hindi tayo nanalangin. Ano ba ang gusto mo? Ang liwan-liwanag ka sa banal ng kasalita, mga kapatid. Kaya I challenge you for the rest. Dapat nating mamahalin ang salita. Hindi lang mamahalin, isa pa buhay. Amen. Upang yung blessing na pangako ng Diyos ay buksan ng langit. Pero kung hindi natin magawa yun, paano tayo pagpalain ng Diyos kung yung maliit lang ay nagbago ka na? Kung maliit na bagay ay nagbago na tayo, dahil meron tayong maliit na blessing, nagbago ang ugali natin, dati mananalanginin, ngayon hindi na, ay hindi ko pagkalupsan. Pero maliit pa lang, pagkatiwalaan na tayo, pwede rin sa malaki. Amen. Sa biyaya. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalayan mo, Panginoon, na bendisyonan mo sa lahat na dumalo ngayong worship service sa mga Sunday school. I pray, Father, na bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya na lagi pong manatili, Panginoon, habang ikaw ay wala pa sa lupa, dahil hinintay po namin ang iyong pagbalik, ay kami po ay magpatuloy maglingkod. Ano man po ang mayroon sa aming harapan, dahil ikaw na Diyos, kaya mong tapusin anuman problema mayroon kami, O Diyos. Dahil ikaw na Diyos ay invincible ka. Dahil ikaw na Panginoon, kaya mo, wala akong hindi mo kayang talunin. Kaya mong wasakin. Kaya akong i-direct ka na aming buhay na ayon sa ibiyaya. Oh, great God, salamat po, O Ama. Sa magitan ng iyong biyaya, nagkaroon kami ng kaligtasan. Sa magitan ng iyong biyaya, kami po ay nagkaroon ng karapatang matawag ang anak mo. Sa magitan ng biyaya, pinangakuha mo kami na eternal life. Sa magitan ng biyaya, mayroon kami langit na bayan. Oh God Almighty, salamat sa pinagkaroon mo sa amin. It was already recorded in heaven. Ano man yung mayroon sa amin, O Diyos, ay pagpapala lamang. Bigyan mo kami, O Panginoon, pagkakataon magamit pa kami sa English din. Nang bawat mananampalataya maging hamon sa mensahe na mahalin namin ang mga salita. Na kami po, O Diyos, pumunta sa harapan ka para kausapin ka namin, Panginoon. Salamat po. Dito po mga men upstairs, mga women's downstairs. Pumunta kami sa harapan, tayo po yung magbuklod sa panalangin. At tayo nakiusap sa Diyos, O God Almighty. How we thank you always, O God. Napakabait ng Diyos. Nagpakababa. Para marating po namin ang iyong kaawang sa ulitan niya. Welcome po sa aming mga bisita. Salamat po sa iyong pag-visit sa amin. Yung bisita namin. Kung mayroon sa inyo, hindi pa nakasigurado sa langit. Pag tayo namatay, tiyak na ba ang langit bisita?
Pag hindi mo tiyak, pakitaas ang kamay. Pag hindi mo tiyak ang langit. Okay, pag-i-review sa kanila po yung kaligtasan, pag-ibaba ng kapatid, pag-ibaba ng kamay. I-review ko ang kaligtasan kung dalawang bisita natin. Alam nyo, Christians, pag nababasa ko ang Bible, pag-iyak nasa akin. Nakalimutan natin magbasa ng Bible. Ang kanyang salita, without error, ang kanyang salita ay perfect. Ang kanyang salita ay compure. Ang kanyang salita ay nanatili. Mawala man na ang kanyang salita ay nanatili. Ang kanyang salita dapat natin mamahalin. Pero ito po ang nakalimutan natin bigyang halaga sa buhay na pinagkaroon sa atin. Dahil ang kanyang salita, i-reveal sa atin na tayo makasalanan. Ang kanyang salita, i-reveal din, may pag-asa. O God Almighty, O Diyos namin, kapagmahal na Diyos, hindi ka namin maunawaan, Panginoon. Ang dami kang misteryo na kami mo'y namumangha sa iyong mga plano mo sa buhay ko. Sino kami, O Diyos, na importante kami lauligin ka? Nawang payas, asinig mo, tibagin ka na kami, umadadayo kami mo at ako. Dako, kinakurang ipagmahal. Pakawalan na kami, ako kalagay nagbasbasulang eh. Pakawalan na kami, nagyaan painful heart ng aming ginagawa araw-araw. Hindi ka kay namin katungtong babae di panalangin. Di na ka, O Diyos, katungtungin babae di pa nagbasa di na sa asma. Ano bang po mayroon sa lupa na mahalaga sa ay yung likha pa niyo. Nilikha mo ang lahat. Pero, O Diyos, susunod na kami kumaapong ayaw rin isa. Susunod na kami kumaapong magna kami pagkailang. Susunod na kami kumaapong magna kami ang talagang katawin na simpo. Susunod na kami kumaapong na lumabang at sulisog tayo. Susunod na kami kumaapong at umaray ka ng problema. Susunod na kami kumaapong na isubang ng iti problema. May hindi iti pamayaan kung marusubang ng problema mo ba yun iti pagkailang. Susunod na kami kumaapong. Agong ba iti kaya iti kumaapong kita na umalitan mo sa ita. Oh, great God, i-revive mo kami sa tanayin dito sa ito. Salamat sa Diyos. Sabi ka kapsat at sa mali na taga, binisyon na magtigad na. Kalito kita ako. Kaya lumatang yung puso na ako, di ba dahil ipampa. At tumulong na ako, reinforcement sa iyong gawain ng Gethsemane Christian Baptist Mission. Ganon din po sa Christian Baptist Church. Na kailangan po natin ng Diyos na mapadali ang iyong salita. Sa magitan yung kaluwan ng Diyos na ihasik kayo yung salita sa mga ansay. We need more people to back up the work. Higit sa lahat ng ino. Ang iyong control of direction. Kami ko'y nag-realize sa witness. Oh, with God, bilis mo ang bawat isa ng dito ngayon. At dalayan ko, Diyos, na pag-isalang pamahating namin sa aming pag-uwi. Ikaw lagi makita. Thank you, Father. This was your prayer. Amen. God bless. Tayo po magsibalik sa mga kuwan. Awitin natin yung thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for me.